Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Romeo Mataak Jr. mula sa Philippine Information Agency. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob naman po ng Office of Civil Defense. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa atin pong programang kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque, kami po o tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa pamamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3. Gayon din po sa Marinduque News Network at sa atin pong Philippine Information Agency official Facebook account dito po sa ating lalawigan. Mga kababayan, kamakailan lamang o kahapon in particular, nagkaroon po ng mga pagbaha dito po sa kabayanan ng Buwak, dito po sa poblasyon, sa Isok 1, sa Isok 2, dito po sa may bahagi ng Merkado, sa bahagi ng Moralion, at ilan pang mga barangay dito po sa poblasyon ng Buwak. Kaalinsabay po nito ay nararanasan naman natin ang pandaigdigang krisis bunsod naman po ng COVID-19 pandemic. Kaya naman po, aalamin po natin ang mga serbisyong ibinibigay ng atin pong Office of Civil Defense. At dahil po dyan, ngayong araw ay makakapiling po natin ang kanilang Information Officer sa katauhan po ni Mr. Efril Maranan. Nandyan po siya sa bahagi ng ang atin pong kasama sa Regional Office ng Office of Civil Defense. Ngayon din po, sana ay makakatuwang po natin ang kanya pong counterpart dito naman po sa ating lalawigan, na ang ating kaibigan at sobrang active at napakabilis kausap, lalong-lalo na kapag kailangan po natin ng kanyang representasyon o kailangan po ng kanyang, sabi nga ni po ay expertise, kapag ating kailangang malaman ang ilang mga bagay, lagi po yung tumutugon sa ating mga katanungan. Dangan lamang po at meron po silang ongoing na pagpupulong ngayon, kasama po, nagpadala po ng mga larawan sa akin kanina, si Mr. Anthony Soleta, ang kanila naman pong OCD Marinduque Field Officer dito po sa ating probinsya. Ongoing po yung meeting nila dahil nandyan po si Governor at si Speaker, nakikita ko doon sa pinalabas o sa pinadala sa atin na mga larawan. At wag na po nating patagalin pa ang atin pong kasama na lingkod bayan, ang as I mentioned, ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Mr. Maranan. Welcome sa kapihan sa Philippine Information Agency. Bati po kayo. Maraming pong salamat at sa pangunguna po ng aming Regional Director at Chairperson ng Mimaropa Regional Task Force Against COVID-19, na siya din pong Chairperson ng Mimaropa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, si Retired Major General Ruben L. Carandang. Kasama po ang aming Assistant Regional Director at ang Chief ng DRRM Division, Ms. Nieves L. Bonifacio. At sa lahat po na bumubuo ng Office of Civil Defense ni Mimaropa, kami po'y bumabati ng isang maganda at mapayapang umaga sa ating pong lahat. Opo. Sir, ang opisina po ng Office of Civil Defense ng Regional Office ay saan po matatagpuan? Bali po sir, ang aming pong Regional Office sa kasalukuyan po ay matatagpuan sa Provincial Engineering Compound dito po sa Batangas City. Okay. Kung maalala nyo po, marami din po sa amin nagtatanong, taga Mimaropa kayo, bakit nadyan kayo sa Batangas City? Sa amin naman po, simple lang po aming paliwanag, bakit po kami nasa sa Batangas City? Kasi po sa kasalukuyan, Batangas City po ang pinakamalapit na pinaka-portal po, papasok at palabas ng Mimaropa, tulad na lang halimbawa po sa Mindoro, Occidental at Oriental. At ganoon din po sa Romblon. Yun po ay sa pamamagitan naman po ng Batangas City Port. Kumbaga po yung location nyo po ay strategic. Para doon sa ilang mga lalawigan na nasasakop naman po ng rehiyon ng Mimaropa. At sa pagpapatuloy po ng ating programang kapihan ay atin din pong naisbati ng ating mga kasama dyan po sa aming regional office. Of course, sa pangunguna ng aming regional director, Dr. Joey Alagaran, si Mr. Lyndon Plantilla at sa atin pong mga kasamang mga information center officer sa lahat ng mga
probinsya sa ilalim po ng Mimaropa Region. At sir, ang laki po ng function na ginagampanan ngayon ng inyong opisina o ng inyong tanggapan para po sa ating mga kababayan, para labanan ang pandemya. Lagi pong nandyan ang inyo pong opisina, ang inyong kagawaran, lalo na't higit kapag may mga kailangan na sabi nga na ay may mga natama o nadating sa ating probinsya yung kalamidad. Sir, pakipaliwanag naman po sa ating mga kababayan ang mga pangunahing gampanin ng inyo pong ahensya. Bali, ang Office of Civil Defense po, kami po ang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang amin pong primary mission is to administer a comprehensive national civil defense and disaster risk reduction management. Sa madaling salita po, ang ginagawa po ang Office of Civil Defense po ang nangunguna sa pagsasagawa po ng mga activities para mabawasan ang vulnerabilities at ang risk to hazards po ng ating mga community. Ganon din po, kami rin po ang nangunguna sa pagmamanage ng mga consequences of the disaster, being kami nga po yung Secretariat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kami po yung nagko-coordinate ng ating mga member agencies para po sa mas mabilis at mas epektibong management po ng consequences ng mga disasters. So sa layman's terms, sir, kayo lagi yung katuwang ng National Disaster Risk Reduction Office o Management Council, kung may mga kailangang mga agad-agad na solusyon para sa isang pamayanan, kayo po yung agad na kumikilos para tulungan yung ating mga kababayan. Totoo po yun. Ang ginagawa po ng Office of Civil Defense, kung may mga agarang pangangailangan po ang ating pamayanan, kung meron po sa aming kakayanan na ma-provide ito, ay agad po namin ipino-provide. At kung wala naman po sa amin ang kakayanan para i-provide ito, patulad na lang po halimbawa ng search and rescue or food items, yun po ay inilalapit namin or kino-coordinate po namin sa atin pong mga kapartner na agency na tulad ng DSWD. At ngayon po ay ang rami ko pong nakikita na mga donasyon, mga pinapadala nyo pong mga equipment, medical equipment, mga gamit po sa disaster, malabanan ang yung matulungan yung ating mga kababayan kapag may mga dumarating na mga kalamidad, bagyo, lindol, etc. Sir, ano na po yung mga tulong na ipinagkaloob nyo po dito po sa aming probinsya sa Marinduque? Bali po sir, bago pa po pumasok yung habagat o yung panahon ng tag-ulan, nagsimula na po ang Office of Civil Defense sa pamamahagi ng aming po mga non-food items. Pag sinabi po natin mga non-food items, mga family pack, hygiene kit, kung meron pong available na mga generator sets, may papadala din po kami. Naka-preposition na po sir yung aming pong mga non-food items sa ating pong mga probinsya at sa mga municipality. Nang sa ganun, kapag tinamaan po tayo, wag naman po sana, pero kung tatamaan po tayo ng bagyo or na kung ano man pong disaster, mabilis po na maidi-distribute yung ating pong mga non-food items. At yun naman po ay nadya na sa province. Nagsimula na po kami sa distribution. Okay. So, maliban po sir doon, ano pa po yung mga ipinagkaloob ninyo? Ang rami pong mga video na kinumpile ang ating kasamang Anthony na pinadala dito. Apparently yung video ay corrupted, pero yung presentation sa PowerPoint, nakikita po natin na pinapalabas ngayon sa atin pong mga monitor ng inyong mga telebisyon. Sir, pakipaliwanag naman o pakiisa-isa po yung mga intervention na ginawa na po ninyo. Unahin po muna natin, mamaya na po yung sa pandemic, unahin na po muna natin yung mga itinulong po ninyo, lalong-lalo na noong tinamaan po kami ng bagyo nitong nakalipas po na mga taon. Hello, sir. Na-mute ka, sir. Yan, sorry po. Opo. Pagdating naman po, sir, sa disaster management, napakapalad po ng probinsya na Marinduque kasi mayroon po kami na napakasipag, katulad nga po ng sabi nyo, napakasipag at napaka-aktibong field officer sa katauhan po ni Sir Anthony Soleta. Si Sir Anthony Soleta po ay nagre-render ng duty sa Provincial Disaster Management Emergency Operations Center
dyan po sa Provincial PDRRMO. Si Sir Anthony din po ang tumutulong sa pagkoconduct po ng ating pong tinatawag na RDANA or yun pong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ginagawa po ito pagkatapos pong tamaan ng pananalasa ng bagyo ang ating pong area nang sa ganun ay ma-assess po natin immediately yung damages at yung agarang pangangailangan ng community. Ganun din po, katulong din po ng probinsya ng Marinduque ang aming pong field officer sa pagkoconduct ng tinatawag po na PDNA or yung naman po Post-Disaster Needs Assessment. Ito naman po ay pag-assess ng kabuuang damages at sa ganun ay makapag-propose din po sila ng rehabilitation plan. Opo. Marami na pong bagyo ang dumaan na nagsagawa po sila ng PDNA. Ganun din po, tuloy-tuloy po yung coordination ng ating pong field officer sa ating pong mga local DRRMOs. Katulong po si Sir Tony sa pagsasagawa po ng mga trainings and seminars na related po sa DRRM. Si Sir Tony na din po, kaya nga po ganoon na lang aming pasasalamat sa sipag at dedikasyon ni Sir Tony. Siya na din po ang nagsasagawa ng mga regional project validation and evaluation. Ano naman po yung ginagawa dito? Kung meron pong mga request for the construction ng halimbawa po ng Regional Evacuation Center, si Sir Tony na po yung nagsasagawa ng validation. Kung merong request po ng pagsasagawa ng mga nasira na infrastruktura dahil sa bagyo, napopondohan po ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund, si Sir Tony na rin po yung nagsasagawa or ang Office of Civil Defense po sa pamamagitan ni Sir Tony Soleta ang nagsasagawa po ng validation. Ganon din po, katulong po ang buong probinsya. Patuloy po ang provisions para po sa relief goods. Non-food items po ang manggagaling sa Office of Civil Defense at kung minsan po, nagre-request po kami sa amin pong central office para po sa provision ng rice. Yun naman po ay kinukuha ng mga probinsya sa ating pong mga counterpart sa National Foods Authority. Ganon din po, nagsasagawa din po ng mga trainings tulad ng community-based DRRM. Nang sa ganun ay nalalaman po ng ating mga mamamayan kung ano po yung mga dapat at kailangan nilang gawin bago, habang at pagkatapos tamaan ng mga disaster. Okay. Sir, paano po yung coordination ninyo? Kasi ang nakikita ko po lagi, katuwang lagi ng ating PDRRM office dito po sa probinsya ay si Sir Anthony. Lagi po yung magkabangga palagi. Ano po. So, paano po yung coordination between the provincial agency, which is yung PDRRMO, at saka po si Sir Anthony ng OCD under po ng inyong office? Bali kung meron pong mga coordination na kailangan pong iparating sa amin dito po sa Regional Emergency Operations Center, si Sir Tony na po yung nagpaparating sa amin. At gayon din po, ang amin pong mga kasagutan or yung mga feedback and updates, si Sir Tony na rin po yung nagbibigay sa province. Ang kagandahan lang, sir, ng merong field officer sa mga probinsya, kung sa kakayanan po niya ay kaya na niyang sagutin yung mga queries ng ating provinces, hindi na po yun nagtatagal na kailangan pang iparating sa regional bago po ibaba sa province. Si Sir Tony na po mismo ang gumagawa ng solusyon. Ang ganda po ng coordination, ano, kasi at the same time si Sir Tony din po kasi parang doon nag-o-office doon sa opisina po ng PDRRMO. Yes, kaya sir, mabilis na po yung batuhan kung may mga kailangang iklaro, may kailangang request yung probinsya, and then ina-action na po agad ni Sir Tony. Yes Okay. po, sir, kahit po gabi, madaling araw, pag may kailangan ng probinsya, tinatawagan po namin si Sir Tony na dyan naman po siya handang sumagot kahit sa kalaliman ng gabi. Okay. Sir, etong maliban po dun sa mga binanggit ninyo kanina, meron po kayo mga pinadala, mga non-food items. How about naman po, dahil may mga nakikita po ako dito sa mga pinapakita natin sa ating television screen, meron din pong mga relief goods din. Mga food intervention. Pagdating naman, sir, sa food items, kalimitan po ang dinidistribute po ng Office of Civil Defense ay rice or bigas lang. Pero yun po mga relief goods, yan po ay
pine-preposition po ng ating pong counterpart sa DSWD Mimaropa. Nilalagay po nila sa aming warehouse. And kami lang po yung nagpa-facilitate, sir, ng delivery bilang kami po yung nangunguna sa logistics. Okay. At the same time, parang ang kayo din po kasi yung merong mga sasakyan. Halimbawa yung local counterpart po ninyo dito, which is yung PDRRMO, sila yung may mga sasakyan. So kung may mga kailangang i-deliver na mga donation, so sila po yung nagdadala na. Yes po, sir. Ang mga counterpart na po natin sa PDRRMO, sila na po yung lumiliban dito po sa Batangas City para kuhanin yung mga items na allocated po para sa kanila. At kung minsan naman po, nakikipag-coordinate po tayo sa ating po mga counterparts sa Philippine Coast Guard at nagpo-provide po sila ng mga trucks na ginagamit po natin sa paghahakot ng mga relief items. Ito po sir, ito namang usapin tungkol po sa pandemya, dahil talaga naman pong hindi natin sukat akalain natatamaan po tayo ng ganitong krisis, pangkalusugan. At ito po ay hindi lamang sa ating bansa, pandaigdigan po ito ngayong problema. Ngayon, ano po ang mga partisipasyon ng OCD para malabanan ang lumalalang kaso ng COVID-19? Hindi lamang po, sige, iwan na po natin, sir, yung sa problema sa bansa, bansa, dumako na lang po tayo dito sa ating lalawigan dahil base po sa pinakahuling tala ng Department of Health, ang atin pong probinsya ng Department of Health Mimaropa, ang atin pong lalawigan, mga kababayan, ang nangunguna at may pinakamaraming kaso ngayon ng COVID-19 sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ano po ang mga intervention na ginawa na ng inyo pong kagawaran para po malabanan at matugunan naman yung mga kakulangan po namin din sa aming lalawigan? Bilang ang OCD po, ang chairperson ng Mimaropa Regional Task Force Against COVID-19, ang primary task po namin is ang monitoring po ng operational activities na ginagawa ng ating mga PDRRMOs. Bukod po doon, nagsasagawa din po kami nagpa-facilitate po kami ng request ng atin pong mga local DRRMOs para po sa mga assistance. Halimbawa na lang po, sa ngayon, ang pagkakaalam po namin ay ongoing na po yung construction ng 2 additional isolation facilities sa municipality of Santa Cruz and Torrijos. Ang isolation facilities po na yon, na nasabing isolation facilities, ay ni-request po ng 2 nasabing municipality at amin pong in-endorse sa Office of Civil Defense Central Office. At nung sabihin na po natin mapalad ang province of Marinduque kasi 2 isolation facilities nga po ang nag-grant or naponduhan under the Bayanihan Act. At ongoing na nga po yung construction nun. Ganun din po, nag-request din po ang ating pong mga LGU. Sinabihan po namin sila na mag-request ng kanilang mga kailangan na suporta para po sa mga isolation facilities. Under the Bayanihan din po, nagsimula na po kami ngayong linggong ito, pinipick up na po ng ating pong mga local MDRRMOs ang mga allocations para po sa Marinduque. Ang sinasabi po nating allocations ay halo-halong supplies and equipment. Mula po siya sa washing machine, refrigerator, double burner, hygiene kit, folding beds, yung mga ganun po. Nagsisimula na po yung distribution. At ito naman po mga items na ito ay gagamitin po ng ating probinsya sa kanilang mga quarantine facilities. Ganun din po, nagbibigay din po ang Office of Civil Defense ng mga personal protective equipment para po sa ating mga frontliners. Hindi man po ganun karami, pero hanggat meron po kaming supply, ibinibigay na po namin agad sa ating po mga frontliners. As well as yung po ating mga hygiene kits. Yan po ay naipadala na namin sa mga probinsya. Noon din pong mga nakaraang buwan, noong 2020, ang Office of Civil Defense po ay nag-distribute din ng mga rapid test kits. Yun pong allocation para sa ating region ay hinati po namin sa lahat ng probinsya at isa po ang Marinduque sa nakatanggap
ng ating po mga rapid test kits. Gaano na po, sir, yung bilang o yung dami na naibigay ninyo po na rapid antigen test? Ano po, dito sa Marinduque? Hindi ko lang, sir, matandaan yung exact numbers, pero yun pong naipadala namin last, I believe, September or October of 2020 po is rapid test kits lang. Hindi pa po siya antigen. Wala pa pong antigen ng mga panahon yun. Okay. So yung mga rapid test kits po, gaano po yun karami kung meron po kayong datos? Not familiar. Bali, sir, familiar lang. Ang natatandaan ko, sir, is yung allocation po sa buong region is almost 5,000 rapid test kits. Pero yun po ay hinati-hati pa natin sa 5 probinsya. Okay. So, maliban po, sir, doon, ito po kasi yung probinsya namin, nagkaroon ho ng kakulangan na, pero agad naman po yan na natugunan, at sa paglilinaw din ng ating mahal na gobernador, yung medical oxygen, kayo po ba'y nakatulong na madagdagan din yung aming, yung supply ng mga oxygen dito po sa lalawigan? Katulad po, sir, sa napag-usapan sa ongoing meeting po ng probinsya ngayon, karamihan po sa mga equipment na ni-request ng ating pong mga LDRRMOs ay panggamit po para pong pang everyday use sa ating pong mga quarantine facilities. Sa pagkakaalam ko po ay wala pong kasamang mga oxygen tanks or oxygen doon po sa ni-request ng ating pong mga local DRRMOs. Pero kung sakasakali naman po, ang mga request naman po na ipinapadala po ng ating probinsya ay agaran po namin ini-endorse sa Office of Civil Defense Central Office at sa DOH para agaran po nila itong matugunan. Opo. Ito pong mga modular tent, sir, meron po ba kayong naibigay din sa aming lalawigan? Pagdating, sir, sa modular tent, kasama po yan sa request under the Bayanihan Act. Yun nga lang po, sir, dahil po sa government procurement law, at dahil po sa limited time na nakuha namin upon the downloading of the Bayanihan funds, hindi na po namin na-facilitate yung procurement ng modular tent at naghihintay po kami kung sakasakali po na mai-extend pa ulit yung Bayanihan Act at papayagan po kami na magamit muli yung aming pondo. Isa po yung mga modular tents sa mga items na susunod na ipoprocure po ng aming opisina. Kasi ngayon, sir, nagkakaroon ng pagtaas nga o surge, yung bilang ng mga kinakailangan, ng mga pasyenteng kinakailangang dalhin sa ospital. Alam naman ng ating mga kababayan yung capacity na mayroon po ang aming Marinduque Provincial Hospital, gayon din po ang dalawang district hospital sa Santa Cruz at sa Torrijos. Kaya I understand kailangan po ng ating mga kababayan ang nasabing kagamitan. So maliban po, sir, doon sa mga binanggit nyo po kanina, meron pa po ba kayo na mga ibinahagi pa dito po sa aming probinsya? Sa ngayon, sir, ang huli po na naibahagi namin sa inyong probinsya ay yun nga lang pong distribution ng supplies and equipment bilang suporta po sa mga COVID-19 quarantine facilities. At ang inaasahan po namin na at the end of this year daw po, sa amin pong timeline, December 2021, ay ina-expect po na matatapos ang construction ng 2 additional isolation facility na inaasahan po namin na isa sa magiging malaking tulong hindi lang po doon sa 2 nabanggit na municipality, kundi sa buong probinsya. Ito, pinapakita ho natin yung binanggit ni Sir na isolation facility na dyan po itatayo yung isa sa bahagi ng bayan ng Torrijos. Tapos yung isa nga po ay sa bayan naman ng Santa Cruz. Ano po ang status po, sir, nito? Gaano na po in terms of completion? Nakita natin yung lupang pagtatayuan pero wala pang struktura. Kailan po ito inaasahan, sir, target completion? Bali, sir, nagsimula po ang downloading ng funds. Ang pondo po niyan ay naka-download na po sa ating po mga LGU kaya nagsisimula na po sila sa pagpapacilitate na construction. Sa update po na ibinigay po ng provincial DRRMOs, nagsimula na po ang construction. Kung mapapansin niyo po doon sa presentation na ipinadala po ng aming opisina, kung mapapansin niyo po,
parang lote pa lang or lupa. Opo. Pero yan po kasi mga lupang yan ay piniprepare na po nila para sa construction. Yung isa pong picture, nagsisimula na din po silang maghukay para sa pundasyon. At ayon po sa atin pong updates, ang construction po ng 2 isolation facilities ay inaasahang matatapos po ngayon pong December of 2021. Okay. So yung mga kababayan natin na nagtatanong saan yung isolation facility, bakit wala? Mga kababayan, bigyan nyo lamang po ng habaan pa ng kaunti po yung PC dahil andyan na po, ongoing na po at inaasahan na lamang po na sana po ay magpatuloy na matapos na agad po sa madaling panahon itong pong tinatayo na 2 agad na isolation facility. Yan po pinunduhan po ng inyo pong tanggapan, sir. Ano po? Opo, sir. Sir, gaano po kalaki yung fund para po dito sa 2 isolation facility? Pares lang po ba yan ng sukat, sir? Pares lang po yung pondo na dinownload for both particular isolation facility? Pagdating, sir, sa fund, depende po kasi, sir, kung magkano yung ni-request. Ang funding po kasi is nakadepende kung gaano kalaki or ilang story yung ni-request nila. Pero ang Office of Civil Defense po is nag-grant po as much as 30 million for the isolation facilities. Hindi ko lang po masisigurado kung magkano po yung exact amount nung bawat isa nag-grant po sa province. Okay. Alright. So, yan mga kababayan yun, napakaganda, Pero, ito po, sir, familiar na po kayo dun sa specific gaano karami, halimbawa dito sa Torrijos, ilan yung capacity na pwede rito sa Santa Cruz, gaano rin po? Meron po kayong idea, sir? Yun nga din po sana, sir, kaya ko gusto sanang isama sa panayam na ito si Sir Tony kasi siya po yung may alam ng details. Pero as for the accomplishment reports or the papers naman po na ipinapadala sa amin, for Santa Cruz po, ang itatayo po nila dyan is 2-story isolation facility. So kung 2-story po, medyo marami-rami po yung accommodate niya. At pagdating naman po sa Torrijos, ang kanila pong ipapagawa na isolation facility is ganun din po. 2-story din. Okay. Kaya inaasahan po, dahil nga po sa 2 palapag, ang isolation facilities na ito, inaasahan po ito na matatapos at the end of this year. Sana naman po, kami po humihingi rin ng panalangin. Sa atin po ipanalangin na huwag muna po tayong daanan or tamaan ng bagyo. Nang sa ganun ay magtuloy-tuloy po ang ating construction. Kasi kung sakasakali po na tayo madadaanan or magkakabagyo, syempre maaantala po yung construction. Opo. Tama po yun, opo. So, hopefully, as much as possible, dahil mas ngayon ho natin kailangan, yung isolation facility na yan. Dahil, alam nyo po, kahapon po ay may programa kami ni Governor Presby, yung Presby with Love, kasama po natin si Speaker Lord Alan Velasco, at ito nga ni pong ating convention center dito po sa provincial, malapit po doon sa provincial, sa capital natin, ginawa o gagawin din pong isolation facility sa mga panahon ito dahil sobrang taas nga ni po ng naitatala natin na may mga kaso ng COVID-19. Sir, baka meron pa po kayong nais ipabahagi pa sa aming mga kababayan na mga tulong po na binigay po ninyo sa amin. Please go ahead po. Pero sir, bago po yan, magbabalik lamang po tayo sa ilang sandali lamang po nitong ating programa dahil meron pong mahalagang paalala ang ating naman pong Department of Health para po sa ating mga kababayan. Diyan lamang po kayo. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Lahat ba ng brand ng bakuna ay ligtas gamitin?
Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier ng 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para maggamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa. Ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ng katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukode ng ating memory cells ang microorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay. At muli po tayo nagbabalik sa ating kapihan sa Philippine Information Agency. Ako pa rin, Romeo Mataak Jr., ang inyong kasama sa ating pong programa ngayong umaga. Kapiling pa rin po natin ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Mimaropa. Sa katauhan naman po ni Mr. Efril Maranan. Sir, nandyan pa rin po kayo? Yes, sir. Ayan. Sir, pinag-usapan po natin kanina yung ilan pa po sa mga mahalagang programa ng Office of Civil Defense. Baka meron pa po kayong mga impormasyon na naisibahagi sa ating mga kababayan. Sir, please go ahead po. Yes po. Bukod po doon sa mga nabanggit ko kanina na mga items na ibinahagi po ng Office of Civil Defense sa probinsya po ng Marinduque, ang Office of Civil Defense din po, in coordination with the Philippine Coast Guard, tumutulong din po kami sa pagdi-deliver o sa pagpapacilitate po ng delivery ng
personal protective equipment at hygiene kits po na galing naman po sa Department of Health. Yan. Tulong-tulong din po tayo dyan. Ganon din po sa pamamagitan din po ng coordination dahil nga po sa Office of Civil Defense po ang in charge sa logistics. Kami din po ang nagko-coordinate ng delivery po ng ating po mga COVID vaccines na dumadating po sa mga probinsya. Ganon din po ang delivery ng ating po mga relief items from the DSWD. Kaya gayon na lang po ang aming pasasalamat sa ating pong mga nakakatuwang sama-samang pagtutulungan dito po sa panahon ng pandemya, ang DOH, Mimaropa, at ganoon din po ang DSWD. Kaya po pala sir, sa lahat po ng mga pagsalubong namin sa mga bakunang dumarating dito, hindi pwedeng hindi mawawala ang ating kasamang Mr. Anthony sa mga gawain po na yan. Kaya maraming salamat po. Parang nag-monitor po sir kayo. Yes, sir. Mula po sa pag-alis, mula po sa Marikina or sa DOH Mimaropa sa Quezon City, hanggang sa makarating po sa province mismo, nakamonitor po ang OCD. At laking pasasalamat nga po namin dahil sobrang active po ng ating pong field officer dyan po sa Marinduque. Ulanin, arawin, gabi, madaling araw or hating gabi. Talaga po kasama siya ng mga taga-provincial DRRMOs sa pagsalubong po sa ating po mga vaccines. Sabi nga ni po ay si Sir ay small but totally terrible. Yan. Sir, ngayong ang may mga idineklara pong lugar o barangay dito po sa aming lalawigan sa ilalim naman po ng ECQ o Enhanced Community Quarantine. Kagaya po ng aming sa programa namin ni Governor kagabi, ang tanong po ng ating mga kababayan meron ba silang ayuda na matatanggap mula po sa ating pamahalaan? Kayo po ba dito sa OCD, meron pong ang atin po mga kababayan mula sa din sa Marinduque, yung mga idineklara po ng mga barangay sa ilalim ng ECQ, meron daw po ba silang tatanggapin o matatanggap na relief goods mula po sa OCD? Bali, pagdating sir sa relief goods, ang in charge po sa relief goods ay ating pong counterpart mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang tangi lang pong ibinabahagi ng OCD pagdating po sa mga ganyang bagay is yun po ating pong mga non-food item. Kasama po sa non-food item, yun pong hygiene kit. Pero pagdating naman po sa mga food items or sa mga relief goods, DSWD po at ang ating pong mga LGU sir ang namamahala po doon. So, sir, sa kabuuan po, paano po ba yung distribution ninyo? By quarter po ba yan, sir? Siyempre, upon request. Pero, mula po noong January hanggang ngayong buwan, sa kabuuan po, magkano na po kaya yung pondo na na-download po ninyo dito sa Marinduque sa mga in response, both in calamity and in pandemic due to COVID-19? Pagdating po kasi sir sa amount, hindi po kami particular sir sa amount kasi nakabase lang po kami dun sa number of goods. Ang ginagawa po kasi ng Office of Civil Defense, kapag meron po kaming delivery galing sa central office sa Manila, yun po sir ay hinahati-hati namin sa 5 probinsya at sa at sa ating pong mga city. Pero pagdating po sa amount, wala pa po kami sir specific na maibibigay sa ngayon kung gaano kalaki na po yung halaga ng mga items na naibigay. Okay. So, sa mga susunod po na mga buwan o mga araw o mga linggo, sir, ano-ano pa naman po, sir, yung mga inaasahan po namin na makukuha pang tulong mula po sa inyo? Sa kasalukuyan, sir, yun pong lahat ng na-procure ng Office of Civil Defense under the Bayanihan Act. Sa panahon pong ito, ayon po dun sa meeting ng Regional Code Team, ang lahat po ng mga nakaalat para po sa province of Marinduque ay nakuha na po, na facilitate na po nila yung pag-pick up sa aming pong warehouse dito sa Batangas City. Sa katunayan po, kahapon lang, sinamahan namin ang municipality ng Torrijos at Gasan sa warehouse po namin sa Batangas City para po kuhanin yung allocation para sa kanilang municipality. At ayon po sa aming reports, lahat po ng allocations para po sa Marinduque
ay nakuha na po ng mga respective municipal DRRMOs po natin. Ayan. So, maganda pong balita yan, sir. Maraming salamat po, sir, sa inyong napakahalagang oras at mga tulong, mga intervention ng OCD sa amin pong probinsya. Baka may mga nais pong mga paalaala, mga reminders ang atin pong OCD Mimaropa of course, sa panguna po ng ating mahal na ang laki po ng pasasalamat dyan na binanggit nga ni Governor kagabi sa atin pong Regional Director. Siguro po, isa na lamang pong paanyaya. Lalo po ngayon pong darating na September 9, 2021, ang lahat po ay amin sanang gustong anyayahan na makibahagi o makilahok sa gaganapin po na third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Nakaschedule na po ulit yan ngayon pong September 9. Lahat po inaanyayahan namin na makilahok po sa ating pong third quarter NSED. At bukod po doon, I would like to take this opportunity na rin po para po pasalamatan at i-recognize po ang effort, ang walang kapaguran at masisipag po natin ang mga local DRRMOs dyan po sa province of Marinduque. Napakaswerte po ng ating po mga kababayan sa Marinduque dahil napakasisipag ng ating po mga disaster officers po dyan sa pangunguna po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Sir Jose Rino Labay, katuwang po ang ating pong field officer na si Sir Tony, at lahat po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers po sa 6 na municipality ng Marinduque. Sobrang swerte po ninyo at napakasisipag po ng ating pong mga DRRM officers dyan po sa Marinduque. Maraming salamat, sir. Pero bago ko po kayo tuluyang bitawan, meron lamang pong mahalagang katanungan na naisipaabot sa inyo ang aming kasama dyan sa regional office na si Mr. Lyndon Plantilla. Sir, ano-ano po yung mga training na ibinibigay daw po ninyo sa mga local government unit, gayon din po sa mga homeowners association, gayon din po sa mga barangay? Dahil alam naman po natin ngayon, sila po talaga yung nakapronta, sir, pagdating po sa halimbawa, kung may kailangang i-isolate na barangay, sila po talaga yung mga implementing group dyan po sa baba. Pagdating po kasi, sir, sa sinasabi po nga po natin na ayuda doon sa mga naka-lockdown, ang nagbibigay po talaga, sir, ng ayuda, katulad po ng nabanggit ko kanina, pagdating po sa food items, ay ang ating pong DSWD at ang mga counterparts po nila sa LGU. Sir, ang tinatanong... Ang tinatanong po, sir, yung training daw po. Training. Sorry po, sa training. Mga seminars. Pagdating po kasi, sir, sa trainings and seminars, talaga po Office of Civil Defense ang nangunguna dyan. Pagdating po sa mga barangay, ang sinasagawa po mga trainings dyan is yung po tinatawag natin na Community-Based Disaster Risk Reduction and Management. Ano po ba yung CB Dream na tinatawag? Ang CB Dream po, ang tinetrain po natin dyan ay barangay officials at yung po mismong mga residente nang sa ganun, sila po mismo sa sarili nila, alam nila kung paano i-assess yung mga hazards o yung mga panganib sa paligid nila. Ikalawa, alam po nila kung paano ito haharapin. Kumbaga, alam nila kung paano ito paghahandaan. Kaya nga po, kaya tulad ng nabanggit ko kanina, sa pamamagitan po ng CB Dream or na Community-Based Disaster Management, ay nalalaman po ng ating pong mga tao sa community kung ano ba yung mga dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos dumating din pong mga disaster o kalamidad. Mga basic trainings, basic NDRRM training. Okay. Sir, maraming salamat po. Ngayon pong panahon ng pandemic, paano nyo po yun isinasagawa? Di ba bawal po ang pagtitipon-tipon o pagkakaroon ng mass gathering? Yes po, sir. Siyempre po, katulad po ng nakakasanayan nating lahat, naisagawa po namin ito sa pamamagitan po ng virtual training po. Virtual training, ito na po kasi yung nakakasanayan natin sa new normal. So, through po siya, meron po kami, through the Office of Civil Defense Central Office, the training IMS po, at saka may blended learning through training IMS and po siya, sir, sa Zoom. Ang amin po mga instructor
at saka po yung mga facilitators ay sa Zoom po sila nagkikita-kita. At sir, doon daw po sa mga interesado na mga barangay o mga grupo na magkaroon ng kung via virtual man po yan na training, mga basic and DRRM trainings, lalong-lalo na po doon sa mga biktima ng disaster. Sir, paano daw po sila mag-a-apply sa inyo? Sino po ang kanilang pwedeng kausapin? At yan daw po ba'y mabilis lamang mag-request? Yes po sir, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Marinduque na nais pong mag-request ng mga trainings po from the Office of Civil Defense, ang tanging nyo lang po kailangan gawin is gumawa po sir ng request letter. Request letter po na naka-address po sa aming Regional Director, Retired Major General Ruben L. Carandang. Ipadala lang po siya sa aming pong opisina. Pwede naman po kahit sa email lang. Ang aming pong email ay ocd4_mimaropa@yahoo.com. O di kaya naman po, pwede nyo rin po itong ipa-course through kay Sir Tony. Si Sir Tony na po ang bahala magpadala dito po sa regional office. Once ma-receive sir namin ang request, immediately a-actionan po namin yan. At ang kagandahan nga po, pagdating po sa Marinduque, wala po tayong problema sa trainer. Bukod po sa mga trained, ang ating po mga local DRRMOs, andyan po si Sir Tony na isa sa mga batikang trainer ng Office of Civil Defense. Nako. Kami po yung lubos na nagpapasalamat sir sa inyong mga mahalagang impormasyon. Nakamonitor po pala sa atin ngayon ang ating kasamang si Sir Anthony. Dahil sabi niya, 30 million daw po yung pondong dinownload para dun sa isolation facility dyan po sa bahagi ng bayan ng Santa Cruz. Samantalang 25 million naman po sa bayan ng Torrijos. At downloaded na daw po yan lahat sa mga LGU na nabanggit. Ang bayan po ng Santa Cruz ay mayroong 60 bed capacity. Marami po ito ha. Sa bayan naman po ng Torrijos ay mayroong 45. Nako, ang laki pong tulong nito. Lalong-lalo na ngayong talagang nahaharap ang ating lalawigan sa pagdami at paglobo ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID-19. Sir, maraming salamat po sir sa inyong oras, sa inyong napakahalagang impormasyon na ibinahagi sa ating mga kababayan. Tiyak ko na marami po silang natutunan ngayon sa ating pong kapihan sa Philippine Information Agency. Baka may naisa po kayo sir pasalamatan. Kunin nyo na po sir ang pagkakataon para po ma-acknowledge naman po natin yung talagang mga ginagawa ninyo. By the way, nakita ko po sa isa sa mga video, sa isa sa mga presentation kanina, si Serino Labay na talaga namang nakatutok at hindi nawawala sa mga ganyang mga aktibidades. Maraming salamat din po, Serino. So bali yun nga po sir, ganun na lamang po ang pasasalamat ng aming opisina, ang Office of Civil Defense Mimaropa, sa pangunguna po ng aming Regional Director, si Director Ruben Carandang, at ang aming pong Assistant Regional Director, si Ms. Nieves L. Bonifacio, at ang buo po na aming opisina. Ganun na lang po aming pasasalamat sa walang sawang serbisyo, walang kapaguran, ulanin, arawan, kahit po may bagyo, ika nga team however. Ganoon na lang po ang aming pasasalamat sa lahat po ng masisipag at dedicated na mga local DRRM officers po natin dyan sa Marinduque, sa panguna nga po ni Serino Labay, at ang 6 po na mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management officers po natin sa 6 na municipality ng Marinduque. Ganoon din po, lubos po kami nagpapasalamat sa amin pong napakasipag, napaka-active, na sabi nyo nga, napaka-terrible na OCD Mimaropa Field Officer for Marinduque, Sir Anthony Soleta. Maraming pong salamat at sana po ay sa mga susunod na panahon ay patuloy pa rin po tayo magtulungan para po sa ikabubuti ng lahat. Once again, maraming salamat po Mr. Efril Maranan sa inyong oras, sa inyong mga binigay na detalye para sa ating mga kababayan. Yan po ang Information Officer ng ating pong Office of Civil Defense sa region sa Mimaropa Region. Gayun din po, muli po nating pinasasalamatan din dahil from time to time ay nagbabato po sa atin ng impormasyon. Miski hindi po natin nakasama ngayon sa ating programa, nandyan po't nakaantabay ang atin naman pong Field Officer ng OCD sa lalawigan, si Mr. Anthony Solueta. At bago po tayo magtapos, kami po ay humihingi sa inyo ng kaunting maiksing minuto. Sabi nga ni po ay
matahimik na panalangin, usal ng panalangin sa aming kasamahan, ang batikang at veteranong broadcast journalist kung napumanaw po kamakailan lamang. Ito po ay sa katauhan ni Mr. Melo Acuna. Yan, itinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang kaluluwa ng aming kasama na sa paglilingkod sa sektor na ito. At ang amin pong marubdob na pakikiramay sa mga naiwang pamilya. Muli po, ako pa rin, Romeo Mataak Jr. mula po sa Philippine Information Agency, inyong nakasama dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency. Magkakitaan po tayo sa susunod na linggo sa susunod na isang linggo sa kaparehas na oras at himpilan. Dito po yan sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Magandang araw at mabuhay ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi, stay safe and stay healthy.